Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inasa, at sa'yo palang natagpuan, tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tagok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsama ko'y walang hanggan kita pupurihin,
Lord, salamat nga po Panginoon sa buong linggo mong pag-iingat sa amin. Salamat Lord sa pagmamahal. Salamat sa pag-iingat ng buong aming kaming pamilya Panginoon. Salamat na sinamahan mo kayo Panginoon at Lord God, narito na naman po kami Panginoon upang Lord na magpuri Panginoon at pasalamatan ang lahat ng bagay. Ito man Lord ay bad or maganda Panginoon, papasalamatan ka rin Panginoon dahil sinabi mo nga sa iyong pangalan Panginoon na iniisip pa lang namin Lord God at ultimong buhay ng aming buhok Panginoon ay alam mo kaya napakasaya namin Panginoon. Alam ko Lord na nakikita mo Panginoon ang aming kasayahan sa mga oras na ito Panginoon Lord God. Patuloy nga po na bigyan mo ng katalinuhan Panginoon ang mamumuna sa aming pastor ngayon na maghahatid ng iyong magandang balita Panginoon, wisdom Panginoon at kalakasan din Panginoon ang kanyang katawan at siya rin po Lord God ay natay sa kanyang pamilya, nanay na tatay pa Panginoon kaya palagi mo siyang samahan Panginoon at bigyan ng kalakasan Panginoon sa kanyang pamumuhay Panginoon sa kanyang maalaga. Salamat po Panginoon sa kanyang buhay at inaalala din namin Panginoon ngayon ang aming pastor na Nina Panginoon, patuloy mo siyang ingatan at Lord God, ikaw ang magbigay ng kalakasan, lalong-lalo na Panginoon ng financial na kakailanganin niya Panginoon sa kanyang mga sakit Panginoon. Salamat at ang amin din po Panginoon si Daisy na at ang mga namumuna sa aming pag-aawitan, patuloy mo nga po silang bigyan ng Lord God, ang mga katalinuhan na nagagaling lamang sa iyo Panginoon. Patuloy nga po ang aming salamat Panginoon, ganoon din Lord God na Lord, sa umaga ito, Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa buong isang linggo na nakaraan, Lord God, naging ito man ay sa isip, salita o sa gawa. Patawarin mo kami, Panginoon, upang Lord na ang aming mga hihilingin, Panginoon, sa iyo ay marating sa iyong trono ng paanan, Panginoon. Kaya samahan mo kami, Panginoon, hanggang sa matapos at Lord God, ang mga wala pa, pailala mo pang isang sa kanila na ang araw na ito ay maagamang sa iyo, Panginoon, hindi buong araw kundi ilang oras ng Panginoon. Salamat po sa umaga ito. Patuloy po kami samahan hanggang sa matapos ang aming gawain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli po ay bago po tayo mag-start, gusto ko lang pong mag-share ng isang short, beautiful verse from the book of 1 John, chapter 4, verse 19. We love because He first loved us. Tunay nga po na marunong tayong magmahal kahit na, alam mo yun, hindi kaibig-ibig yung mga nangyayari sa buhay natin, yung mga tao sa paligid natin. Because tinuruan tayo ng Lord kung paano umibig ng katulad ng pag-ibig niya sa atin. Sige po, kapitan po natin muli ang Panginoon.
kailan may di kita'y mapapalik, pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon.
mahirap. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon, makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon, makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon, makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Alam namin, Lord God, na dakilang Panginoon, Lord God, Panginoon, Panginoon Diyos, Panginoon Diyos, Panginoon, ng aming buhay, Lord God. Mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon, makapangyarihan. Walang mahirap. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo.
aming Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pwede na ako mag-video. Tayo po muli ang manalangin para sa ating pagbibigay. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pag-iingat niyo po sa amin sa loob ng isang linggo, Father God. Kaya nandito po kami muli ngayon sa iyong harapan, nagpapakumbaba, Panginoon, at nagpapasalamat, Father God, sa lahat po ng biyaya na patuloy na pinagkakaloob po sa amin. Even, Panginoon, ang aming buhay ay aming pinagpapasalamat sa inyo. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, sa aming pagbibigay, bigyan mo nga po kami ng puso, Panginoon, na palaging ikaw ang aming uunahin. Puso, Father God, masayang ibinabalik, Panginoon, ang nararapat para sa inyo. Dahil hindi naman po linit sa amin, Father God, na ang lahat ng meron kami, Panginoon, ay nanggagaling lamang sa inyo. Kaya maraming pong salamat, Father God, sa mga hanap buhay na meron kami, Panginoon. Even sa mga small businesses, Father God, na meron kami. Salamat po, aming Ama. Sa lahat ng mga pagpapala na patuloy na pinagkakaloob mo po sa amin, Panginoon. Hindi mabilang, Father God, ang mga biyayang patuloy na pinagkakaloob mo sa amin. Kaya karapat-dapat lamang, aming Ama, na ibalik namin ang nararapat para sa inyo. Dahil alam namin, Panginoon, ng aming pagbibigay ay maraming matutulungan, Father God. Hindi lamang po, Panginoon, ang aming bahay-sambahan, kundi, Panginoon, ang mga missionary na nagpapakalat sa iyong mga salita, Father God. Alam po namin, Panginoon, na marami po silang pangangailangan. At ang mga bigay niyo po sa amin, Panginoon, na binabalik namin sa iyo ay malaking tulong po ito, Father God, para maging kasangkapan po nila, Panginoon, para may palaganap ang iyong mga salita. Kaya Lord, maraming pong salamat sa lahat. Patuloy ka namin itinataas at pinapupurihan sa aming buhay, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, Father God. To God be the glory. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Panginoon po, Panginoon. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong buong linggo? Amen. Nasa buwan pa rin po tayo, February, at ang ating tema ay stewardship. Purihin po ang Panginoon dahil ang Diyos ay mabuti. Nakaraang linggo po ay challenge tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita na tayo ay lumago, no, sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga possessions, kung anong meron tayo. At hayaan po natin na ngayong umaga ay tayo ay mag-review. Naalala niyo po ba yung ating memory verse? Sino po nakakaalala? Memory verse. Okay, Matthew 6:33. Sige nga po. Anyone? Sino po ang pwedeng mag-recall? Ano yung Matthew 6:33? Wala po dyan. Hindi ko sinulat. Hindi ko nilagay para talagang memorize. Sige nga po, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Saan po yung matatagpuan?
Okay, Matthew 6:33. Sigurado po hindi nyo tinignan sa notes nyo, ha? Baka nadaya ako. Nakapikit ako eh. Ayan. So dapat po ayan ay kabisado natin, no? Memorize po natin yan. Seek ye first the kingdom of God. Sabi po ng King James, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. So meron pong 3 truths na ibinigay po sa atin nung nakaraang linggo. Ano po yun? Okay, God owns all our money. Pangalawa po? Oh, may anak, parang hindi na makita. Mataya sila eh, hindi nagme-memorize. Memorization po tayo ngayong buwan ng February. Alam niyo po ba yun? O kaya wag niyo pong makalimutan sa third Sunday po sa speaker, i-recite niyo din po itong 3 points, 4 points pala. Kaya dapat po pagdating ng last Sunday, may exam na naman. Okay, una pa ulit, God owns all our money. Pangalawa po, God enables you to earn money. And last, God made you His steward over His money. Yan. So, yan po yung ating natutunan noong nakaraang linggo. Maging good steward po tayo sa ating mga possessions and kinakailangan ma-manage natin ito ng maayos. Manage it carefully. So, we should please God, not men. Ang ating pong pinapupurihan ay ang Panginoon, hindi ang tao. Kung magkano o kung gaano kalaki, kaliit ang ating ibinibigay, yan po ay kaloob natin sa Panginoon. Kaya dapat na maging maayos po tayo sa ating paghawak ng ating mga salapi. Lalong-lalo na kapag tayo ay nakakahawak na ng malaki. Kapag malaki na kasi, sabi nga, pagka may malaki na ang sweldo, at literal naman to si Shali. Pag malaki na ang sweldo, ang gastos, lumalaki. Eh bakit po kaya? Eh samantalang nung maliit ang sweldo, kaya namang pagkasyahin. Pero bakit nung lumaki, hindi na magkasya na kulang pa at nagkakautang pa. No? Dahil hindi daw po natin na ma-manage ng maayos ang ating kaperahan. Kaya tayo ay tinuturuan ng Panginoon na iayos natin yung ating kaperahan para hindi magkukulang, hindi magkakautang, kundi sosobra pa. Ayan. Kaya daw dapat meron pang leisure. Kaya kung may nakikita kayo sa Facebook na namamasyal, lambda, kumakain sa weekly, hindi nagyayaya. Ay, joke. Yan. So, ibig sabihin po ay pinagpapala tayo ng Panginoon. Ayan. Meron pong isang tao na mayaman. What if itong mayaman na ito ay dumalaw sa inyong tahanan? May naiisip po ba kayo na pinakamayamang tao sa mundo? Ha? Meron po kayo naiisip? Na pinakamayaman? Sige nga po. What if itong taong ito na naiisip niya na pinakamayaman, meron na siya sa lahat ng kayamanan na meron siya, at siya ay dumalaw sa inyong tahanan? Ano kaya ang inyong magiging pakiramdam? Matataranta. Hindi natin alam kung anong ihahain, kung anong ibibigay natin. Pero itong tao na ito, na pinakamayaman, wala siyang pamilya. Nag-iisa lang siya. At ang sabi niya, habang nandun siya sa inyong tahanan at nakikipagkwentuhan, kasama ninyo sa inyong hapagkainan, ang sabi niya ay, naghahanap ako ng tao na po pwede kong bigyan ng aking kayamanan.
Kasi wala akong pamilya, wala din akong pwedeng pagbigyan. Ano kaya ang gagawin mo? Ha? Papa-impress. Napag-alaman mo na lahat pala ng kanyang pinupuntahan ng mga tahanan ay wini-welcome siya. At pag na-welcome siya ng maganda, pinagkakalooban niya. Binibigyan niya ng malaki. Pero dun sa mga hindi siya na-welcome na maayos, hindi niya binibigyan. Thank you lang. So dumalaw siya sa inyong tahanan, nakipagkwentuhan, sabi niya, wala akong mabibigyan ng aking kayamanan, naghahanap ako. Anong gagawin mo? Sa iba na lang. Masakit sa ulo. Masakit sa ulo. Pwedeng sabihin natin, i-welcome ko siya ng maayos, no? Paghahandaan ko siya ng napakasarap kasi maaaring pagkalooban din niya ako. Eh dumating po yung siya'y aalis na. At ang sabi lang niya, salamat dahil ako'y iyong pinakain. Umalis na siya. Anong pakiramdam? Huwag kang mag-expect. Hmm? Para hindi malaktan. Hindi siya nagbigay ng kahit ano. Wala siyang ibinigay. Ang sabi lang niya, salamat. Ako'y pinatuloy mo sa iyong tahanan. Ako'y iyong pinakain. Salamat. Alam niyo po ba kung sino yon? Sa ating buhay po, marami pong pumapasok sa ating tahanan. No? Maraming naglalabas-pasok sa tahanan natin. Marami tayong pinapakain. Maraming nagbibigay sa atin ng biyaya. Minsan naman, pag pumasok, thank you. Pagka lumabas, nagbibigay. Pero ang Panginoong Hesus po, nung pumasok siya sa buhay natin, tinanggap natin ng Diyos bilang Panginoon natin, pinakain natin siya sa ating hapagkainan. Ang biyaya ng Panginoon ay nag-uumapaw. Patuloy ang biyaya ng Diyos na ibinibigay niya sa atin. Ang nais lang ng Panginoon ay buksan ang bawat pinto ng ating tahanan at i-welcome ang Panginoon. Kasalo natin makikipaghapunan sa Kanya. Kasalo natin kakain. Paano ba natin mabiplease ang Panginoon? Paano natin siya mabibigyang lugod? Itinuturo po ng Bible sa atin, ng ating Panginoong Hesus, kung paano natin dapat i-please ang ating Panginoon. Marami pong verses o reference sa ating Biblia na nagsasabi patungkol sa ating mga kaperahan. No? Yan po ay, sabi po doon, 2,000 references. Sabi niyo po, ang dami. Kapag ka po ito ay pinaulit-ulit, again, ito po ay mahalaga. Ito po ay importante. Minsan nabasa na natin sa isang chapter, uulitin na naman ulit. Same wordings, or minsan naman magkaiba lang. Pagka po ito ay paulit-ulit nating nababasa o paulit-ulit na sinasabi ng Bible, ito po ay mahalaga. Kaya dapat bigyang pansin natin. So sabi dito, 2,000 reference, ang sinabi sa Bible patungkol sa ating kaperahan. No? Kaya, kung paano natin ito hahawakan ng maayos. Ganun din po, minsan sa atin, no, sa preaching, paulit-ulit. Ulit-ulit na binabanggit sa atin. Bakit kaya paulit-ulit? Every year, meron tayong topic about stewardship. Kasi ito ay pinapaalalahanan sa atin, paalala sa atin na kung paano natin pagbubutihin ang ating ang paghawak sa mga tungkulin na ibinigay sa atin, doon sa mga ipinagkatiwala sa atin. Sabi po ng Proverbs, itinuturo po sa atin ito patungkol sa pananampalataya at magtiwala tayo sa Panginoon.
Ang Proverbs po, o ang kawikaan, ito ay pagtuturo sa atin ng ating pananampalataya. Paano tayo manampalataya sa Panginoon at kung paano tayo magtiwala sa Panginoon higit sa lahat. Sa Bible po, mayroong 38 parables ang sinabi ng ating Panginoon at 16 po doon ay teachings niya patungkol sa money. So 38 parables, pero 16, almost half ng parables ni Jesus ay patungkol sa yung dealing with money. Sinasabi niya doon na God owns the world. Pag-aari ng Diyos ang buong mundo. And He loves us. Mahal tayo ng Panginoon. And nais ng Diyos na i-bless tayo. Ito yung kaloob ng Panginoon. From the beginning, di ba? Since the beginning, when God created us, ito yung nais ng Panginoon sa atin eh. I-bless tayo. Kaya nga binigyan niya ng kapangyarihan, ng authority si Adam at si Eve na pamahalaan ang lahat ng bagay. Isipin niyo, sasabihin lang niya, ito na. Ikaw ay isang bulaklak. Ikaw ay bulaklak. Tatawagin kang bulaklak. Yun yung authority na binigay ng Panginoon kay Adam and Eve. Kasi nais ng Diyos na i-bless lahat ng bagay. Kaya lang, dahil nga sa sin, nawala. No? Pero ito ay nais ng Panginoon sa atin na i-bless tayo beyond unmeasurable yung blessing ng Panginoon sa atin. And He owns everything and tayo ay dapat na maging mabuting katiwala. May 5 bagay po ang dapat na maintindihan natin o yung importante na mga bagay na paano ba natin maipiplease ang Panginoon. Mabibigyan karangalan o mabibigyan ng katapatan ng Panginoon. Una po, you please God when you give even when overwhelmed with problems. Kahit daw po tayo ay nakakaranas ng mga problema, overwhelmed ka na, sobra-sobrang problema na, dapat andoroon pa rin sa atin yung pagpapasalamat sa Panginoon. Dapat ay mabibigyang karangalan pa rin natin ng Panginoon. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 8, verse 1 and 2, ngayon naman, nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang tungkol sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa mga iglesia ng Macedonia. Bagamat dumaranas sila ng napakatinding pagsubok at halos nakalubog sa kahirapan, sila'y may nag-uumapaw na kagalakang namamahagi ng yaman sa kanilang kagandahang loob. Nang ang Panginoong Yesus po ay dumating dito sa sanlibutan, siya po ay nangaral sa mga Jew. At si Jesus po ay isang Hudyo. Siya ay isang Hudyo. So siya ay nangaral sa mga Jews na katulad niya, sa mga Hudyo na katulad niya. Pag-alis ng ating Panginoon, binigay niya yung, ano yung iniwan ng Panginoon? Great Commission. So iniwan niya yung Great Commission sa kanyang mga alagad. And He commanded yung mga disciples niya na humayo, no? Humayo at gawing disipulo ang buong bansa. Ito ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Ako ay aalis, subalit iiwan ko sa inyo ang na kayo ang mag-disciples. Go and make disciples of all nations. Baptismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ito ay napakahirap na task sa mga Hudyo. Isa sa napakahirap gawin. Kasi hindi po nila nauunawaan kung ano ba yung ibig sabihin ng blessing o yung pagpapala ng Panginoon. Maliban kay Pablo, kay Paul, na ang nais ng Panginoon ay i-pour out ng Lord yung blessing na yon para sa mga Hudyo, para sa kanila. Kasi ang lahi ng ating Panginoon ay galing sa Hudyo. So gusto ng Panginoon yung blessing, no? Kumbaga sa family, kanino ba una dapat i-flow ang blessing?
Di ba? Sa pamilya muna, kapag ka naka-receive ka ng blessing, gusto mo sa family muna. Then you will extend the blessing sa ibang tao. Ito ang nais ng Panginoon. Gusto niya na ma-extend muna yung blessing na yon sa kapwa niya, sa mga kababayan niya. Kaya lang, hindi nga ito naiintindihan nila. Pero ito ang nais na iparating ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Kaya sabi ni Pablo sa kanila, importante na sumunod kayo sa Panginoon. Importante ang pagsunod sa Panginoon. Kaya naman, nung tinawag ng Panginoon si Pablo, sumunod siya. Diba? Sumunod siya sa Panginoon. At dito, itinuro niya yung bagong pananampalataya. Yung dating pananampalataya ng mga Hudyo ay hindi ito yung nais ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon kay Pablo, ituro mo sa kanila yung dapat na pananampalataya na dapat nilang matutunan para ma-receive nila yung blessing na yun. At kahit saan pumunta si Pablo, yung desire niya na talagang ipangaral ang salita ng Panginoon ay nandun. No? Kahit naman kinukutsak siya, kahit talagang yung persecutions ay kanyang naranasan, pero hindi siya tumigil na ipahayag ang salita ng Panginoon. Sometimes God uses circumstances as opportunities for us to learn and grow. Ginagamit ng Panginoon yung mga circumstances na yan para tayo ay lumago, para tayo ay magpatuloy sa pananampalataya. Sa Acts po, makikita po natin dito yung mga new churches, mga bagong iglesia na si Pablo ang nagtayo. And itong mga taong ito ay talaga namang punong-puno sila ng persecutions na naranasan ni Pablo. Kasi nga, bago eh. Hindi nila, pagka sinabing bagong policy na naman, maraming kontra, di ba? Kahit sa church, pag may bagong policy, kontra. Sa government, sa trabaho, no? Kukontrahin agad. Pero hindi pa nila nakikita kung ano yung kagandahan. Hindi pa nila nakikita naman talaga kung ano yung ikabubuti. Si Pablo, habang siya'y naghahayag ng salita ng Panginoon, marami na agad kontra. Marami na agad nagpa-persecute sa kanya. Pero kahit anong gawin ni Pablo, hindi siya nagpadala doon sa mga persecutions na yan. Kundi, nagpatuloy siya sa kanyang paghahayag ng salita ng Panginoon. Kahit anong trial ang kanyang naranasan. When we feel overwhelmed by circumstances, that is when we most need to practice the grace of giving. Kung nararanasan daw po natin ang taghirap, mas lalo natin i-practice yung giving natin sa Panginoon. Mas lalo natin i-challenge ang Panginoon. O mas lalo natin i-challenge ang sarili natin na magkaloob sa Panginoon. Kasi, kapag nararanasan natin yun, na-challenge ang Panginoon na i-bless tayo. Remember? Ano po ito? Nabigay ko na pong illustration nito. Handful of rice. Diba? Ang iglesia nila, wala naman talaga eh. Pero, dahil sa isang takot na ibinibigay nila, nagtatabi sila, nagsusubi sila ng ng bigas tuwing sila magsasaing, isang dakot ng isang dakot. Tuwing magsasaing sila, kung magsasaing sila nabibilang 3 times a day, kung 4 times o 5 times a day, isang ganun, ang dami. Tapos dinadala nila sa iglesia, hanggang saan nangyari? Gumanda, lumago ang kanilang iglesia, sila ang nagiging sending missionaries. Ito rin po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. No matter what challenges na meron po tayo, wag po natin kalilimutan magbigay sa Panginoon. Isang dakot. Ipagkaloob natin sa Panginoon. You pleases God when you give even though your life is filled with challenges. Kahit maraming challenge po.
ng buhay natin. Magkaloob po tayo sa Panginoon. Pangalawang katotohanan, you pleases God when you give even though you are in extreme poverty. You pleases God when you give even though you are in extreme poverty. Pag sinabi pong poverty, ano po ang unang dumadating sa inyong kaisipan? Kahirapan. Ano pa po? Extreme poverty. O poverty. Eh ano naman po sa inyo pag sinabing poor? Mahirap. Poorest of the poorest. Pinakamahirap sa mahirap. Parang pag tinignan natin, yung poverty at saka yung poor, parang iisa lang, ano? Spelling lang ang pinagkaiba. Pero nag-start sa letter P. Pero, alam niyo po ba, kapag po sinabing poor, mahirap. Pero pag sinabing poverty, ito po yung halos wala na. Sa level po, nasa tayo ng level, poor o poverty? Ha? O, di ibig sabihin, mayaman ka pa din. Poverty. Tama? Kaya huwag nating sabihin na, ay, mahirap lang ako. Wala ako. Wala akong kakayanan. Wala kaming pagkain. Hindi po totoo yun. Mayaman ka pa din. Kasi, yung poverty, sila yung halos wala nang makain. Mahirap tayo, pero may washing machine. May TV na malaki, colored pa. May aircon. May cellphone na iPhone 13 Pro Max. Ano na ba? Ano ba? Naghalo-halo ba? Sorry naman. Wala kasi ako nun. Diba? So, ibig sabihin, wala tayo dun. Wala tayo dun sa poverty na sinasabi ni Pablo. Hindi tayo belong. Poor. Pwede. Pero mayaman ka pa din. Kasi yung blessing ng Panginoon nandoon pa din eh. Dito sinasabi ni Paul na even daw itong church ng Corinth ay nakakaranas sila ng poverty, yung kahirapan, andun pa rin yung desire ng puso nila na talagang magbigay para sa Panginoon. Yung overflowing joy nandoon. Kaya nga sabi niya, yung overflowing joy. Parang, ini-imagine ko, nagmamadali pa silang magbigay para sa Panginoon, ano? Kahit nakakaranas sila ng extreme poverty. Yung sobrang kahirapan. Na halos siguro, katulad ng isang balong babae, no, na isang kusik na lang, wala na siyang kakainin pag binigay niya yun. Wala na, mamamatay na siya. Wala na siyang kakainin. That is poverty. Sobrang kahirapan. And yet, itong mga bagong mananampalataya na ito, willing silang magbigay sa Panginoon. Willing nilang ibigay lahat para sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Paul, overflowing, nag-uumapaw ang kagalakan nila para magbigay sa Panginoon. Overflowing joy. Ano ang dapat nating matutunan patungkol dito? You can have joy in your heart even you seem overwhelmed with problems. May joy sa puso natin kahit nakakaranas tayo ng matinding problema, matinding pagsubok, kahit walang-wala ka na. Katulad ni Pablo, no? Ito yung kanyang naranasan during siya ay in exile. Tinapon siya. Siya ay nakulong. Bakit kaya may joy si Pablo? Kasi alam niya na hindi siya iiwanan ng Panginoon. During na nandun siya sa kulungan,
Ano ginagawa ni Pablo? Nagmumukmok? Yes, nagpipray siya at umaawit siya. No? Andun yung joy, nandun yung singing with all his heart, nandun yung prayer niya sa Panginoon, at talaga naman na kinakausap niya ang Panginoon. Sabi siguro niya, paglabas ko dito ay kinakailangan balikan ko yung mga churches na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, kailangan ipagpatuloy ko. Siguro ganun yung kanyang nararamdaman, no? Hindi niya iniisip na kailan kaya ako lalabas dito? Ano kaya mangyayari sa akin? Ako ba ay mabubulok na? Hindi yun ang kanya. Hindi siguro yun yung kanyang nararamdaman, no? Kundi talagang paano pa siya magsiserve na paglabas niya doon sa kulungan. Nalala ko po si Papa nung siya ay dinampot sa bahay. Hanggang sa jail, talagang nag-share siya ng gospel. Sabi ko nga kami nag-aalala na paano namin siya ilalabas dahil Saturday kinabukasan, Friday po kasi yun ng hapon, na wala kaming kaalam-alam na siya ay dinampot na pala. Tapos, Saturday, Sunday, siyempre walang opisina, walang di magtatagal siya doon. Pero, yun ang iniisip namin, paano siya ilalabas, so lahat kami sila Stephen, nasa munisipyo, lahat nila. Pero siya, nandoon, nagpiprint sa loob ng nandun siya, hindi siya pinasok sa loob, pero nandun siya sa may harang daw na ganyan, nandun siya, nakikinig yung mga nakakulong at nagpiprint siya. Pauwi na lang, kinakailangan na siyang pigilan kasi uuwi na, lalabas na. Hindi siya mapigilan na mag-preach. Siguro ganito po yung nararamdaman ni Pablo, no? Kung talagang yung heart niya talaga, na talagang paglilingkod sa Panginoon ay nandoon. Kaya naman, ang Diyos ay hindi nagtagal na siya'y tulungan. Ano nangyari? Nagkaroon ng lindol. Nagkaroon ng earthquake. Lumabas. Inalabas siya ng Panginoon and nakalaya siya. Nagpatuloy ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Hindi doon natapos. Kundi, mas lalo pang dumami ang nanampalataya sa Panginoon. Even yung bata, natandaan niyo po sa feeding ng ilang thousand yung nakakain sa loob lang ng ilang bread, ilang tinapay, napakakonte, 5,000 people ang na-feed. So, ibig sabihin po, kahit na konti na meron ka, pero kung meron kang joy na nagbibigay, yun ay pagpapalain ng Panginoon. Ito yung sinasabi ng Lord na blessing. Hindi yung malaki na ang ipinagkaloob ng Panginoon, kundi yung maliliit na bagay na yun, doon nagmumula yung blessing. Kung paano ka magpasalamat sa Panginoon, na hindi lamang na-receive mo yung malalaking blessing, doon ka lang magpapasalamat sa Panginoon. Salamat Lord, naka-receive ang malaking blessing. Pero pag konti na, ay ano ba yan? No? Ay, ano ba yan? May ganun pa tayo. Pero ang sinasabi ng Lord, maliit lang ito ang konti. No? Ilang tinapay. Gagapiragot na tinapay. Gagapiragot na isda. Pero marunong siyang magpasalamat. And the bless yung 5,000 people. Sobra-sobra pa. Diba sabi, dami pang natira ng mga banyera at dun sa kanilang mga sisidlan ay marami pang natira. Ganun magpala ang Panginoon. Amen? We have joy because the most important sa ating buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. May joy sa puso. Mawala na ang lahat, huwag lang ang Panginoon. Kasi totoo naman, darating ang pagkakataon, mawawala ang lahat. Iiwan ka ng lahat, pero may isang mananatili. May isang hindi ka iiwan kahit kailan. Kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Maraming bagay po pwede tayong bitawan.
Maraming bagay pwede nating iwan. Pero huwag nating iwan ang ating Panginoon. Huwag nating bitawan si Lord. Kasi si Lord hindi tayo bibitawan kahit kailan. Ang Diyos, nais tayong palayain sa lahat ng bagay. Nais ng Diyos palayain tayo sa kahirapan, sa mga problema na meron tayo. Nais ng Diyos palayain tayo sa mga ugali natin na hindi maganda. Kaya, hayaan natin ang Diyos na magpalaya sa atin. Huwag nating i-hold, no? Yung mga bagay na nais ng Diyos na gusto tayong palayain. Minsan, sabi ni Lord, sige, malaya ka na. Pero ikaw, nakakapit ka pa din. Gusto mo pa din to, niyayakap mo pa rin yung problema. Niyayakap mo pa rin yung kahirapan. Na lagi sinasabi mo, wala, mahirap ako. Pag lagi yun ang yakap mo, ay naku. Sige. Ikaw na ang laging nakabandage doon. No? Huwag nating hayaan. Kasi ito yung nais ng Panginoon sa atin. God is the source of all na meron ang buong mundo. So, huwag po nating sabihin sa Panginoon na ang Lord ay hindi nagbibigay sa atin. Kundi ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ito. At huwag din po natin ipagmalaki sa Panginoon, no? Kung ano ang merong, kung anong ipinagkakaloob natin. Pag tayo binibless na ng Panginoon, Lord, nagbigay ako ng malaki, ha? Lord, ayun, no? Kita mo, ha? Malaki. Ito. Huwag ganun. No? Sasabihin natin, madami na ako naibigay. Dapat lang naman. Kasi sa Panginoon yun. Di naman sa'yo yun. Katiwala ka lang ng Panginoon. Hindi po nais ng Panginoon ang dami o laki, kundi ang puso natin. Gaano tayo magbigay sa Panginoon. Ang puso natin ang titingnan ng Panginoon. Nalala niyo po yung widow nagbigay na para sa Panginoon. Sabi nung nakakita sa kanya, ano ba yan? Ang liit naman ang binigay mo. Isang pusing lang. Ako, ang laki. Sabi nung isang mayaman na nagbigay siguro, no? Malaki yung ibinigay ko. Pero, sino po ang inaccept ng Panginoon? Kaninong kaloob? Doon sa widow, no? Kesa doon sa mayaman na ang laki-laki nga ibinigay, pero ang puso naman niya may pagmamalaki. Ang puso naman niya ay hindi maganda. Sabi po ng Mark 12:43 to 44, tinawag niya ang kanyang mga alagad at sinabi, katotohanan ang sinasabi ko, ang tukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng mga hulog sa kabangyaman, sapagkat lahat ay nagbigay mula sa kanilang kasaganaan. Ngunit ang babaeng ito sa kabila ng kanyang kahirapan ay nagbigay ng kanyang buong kabuhayan. Yung lahat ng ibinigay niya, yun na yun, wala na. Hindi na siya kakain kinabukasan. Pero ito ang kinalugdan ng Panginoon kasi alam ng Lord yung puso ng balong babae na yun kesa dun sa mga nagbibigay ng higit. Kinalugdan ng Diyos ang nagbibigay ng galing sa puso. Kahit na ang babaeng ito ay nakaranas ng matinding kahirapan. Kasi last na yun, mamamatay na siya. Pero binless siya ng Panginoon. Pangatlo po, you pleases God when you give beyond your ability. Sabi po ng Panginoon, she gave all that she had. Sabi nung dun sa balong babae, lahat ay ibinigay niya. Kasi pagkatapos nun, wala na. Sa panahon pong yun, ang babaeng ito, ang balong babaeng ito po ay walang ibang
pangkabuhayan, kundi doon sa kanyang mga asawa. O, mga asawa, tama po. Kasi marami po siyang asawa. Kaya nga, hindi niya masabi na hindi pala asawa. Marami siyang mga lalaki na bumubuhay sa kanya. Kasi wala siyang asawa talaga. Kasi pag sinabing asawa, married, kasal. So siya, wala siyang asawa. Pero may mga bumubuhay sa kanya na mga lalaki. Wala po siya ibang kabuhayan eh. Kundi yun lang. Wala siyang pwedeng ma-applyan. Wala din siyang, siguro nagkaroon siya ng asawa, no? Hindi naman sinayin sa Bible. Maaaring nagkaroon siya ng asawa, pero nawala o namatay. So, ito lang, ang bumubuhay sa kanya, iba-iba. Para lang siya'y mabuhay. Wala din naman siyang mga kapatid. Wala din siyang ama. Kaya wala talaga siyang pwedeng pagkuhanan ng kanyang kabuhayan. So sa kanyang sitwasyon ay napakahirap. Walang po pwedeng tumulong sa kanya. Ngayon, ang tanong po, ano kaya ang nangyari dun sa widow? Dahil binigay niya na yung buong kayamanan niya eh. Yun na yun eh. Yung sabihin mo ng 10 cents. Yung 10 cents niya, binigay na niya. Wala nang matira sa kanya. Ano kaya nangyari dun sa widow? Kung bibigyan po natin ng dugtong, kasi hindi na sinayad sa Bible eh. Kung bibigyan po natin ng story pa, ano po kaya ang nangyari? Sabi doon, hindi na yon naikwento pa ng Bible, kung ano nangyari sa kanya. Pero, itong kanyang kaloob sa Panginoon, ito yung best na binigay niya para sa Panginoon. At ito din yung best ito din yung tinanggap ng Panginoon mula sa kanya. At siya'y kinaluguran ng Panginoon. Sa maliit na yun, nalugod ang Diyos sa kanya. Psalms 34 verse 9 to 10, sabi po doon, matakot kay Yahweh, kayo na kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sino mang kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay sa kanya'y di mauulot. Maaaring itong widow na ito ay pinagpahala pa ng Panginoon. Sa pamamagitan ng isang kusing na yon na meron siya, binless siya ng Panginoon. Maaring siya'y nabuhay pa ng matagal. Maaring pinagpala pa siya ng higit doon sa kanyang inaasahan. No? Dahil ito yung pangako ng Panginoon sa kanya, pagpapalain siya. Dahil binigay niya ang kanyang, kung anong meron siya sa Panginoon. Sabi po ni Pablo sa Corinthians, these new Christians gave just like that widow. What they could afford to give and what they could not afford to give. Ano po ibig sabihin nun? Ito pong mga bagong mananampalataya na ito sa Panginoon, katulad po ng isang balo, kung anong meron sila, ipinagkaloob nila sa Panginoon. They separate yung para sa Panginoon, ito ay para sa kanila. Kung sila ay kumikita o meron silang mga farming, kasi sa Old Testament, ay sa New Testament, ito naman din talaga ang nagiging kabuhayan nila. Siguro nagsasaka sila, yung mga nagtatanim sila, nagpabaka, yung gano'n, nagpapastol sila. Sineseparate nila yung para sa Panginoon, and sineseparate nila yung para sa kanila. Nagkakaroon sila, sineseparate din nila yung para sa kanilang mga pangdamit, para sa mga emergency siguro nila, no? Binubukod nila yon. At yun yung para sa Panginoon ay itinatabi talaga nila para sa Panginoon. Dito, pinapakita lang nila na ang lahat ng bagay na meron sila ay ipinagkakaloob nila sa Panginoon.
Kahit mahirap, siguro kung pwedeng yung mga matatabang baka nila ay mabibenta yun ng mahal, no? Mga first class. Pero hindi nila yun itinatabi para sa kanila, kundi yun ay para sa Panginoon. Malaking sakripisyo para sa kanila yun. Kasi mababawasan, no? Yung kanilang pangangailangan pang araw-araw. Pero hindi ito yung nakita nila. Kundi paano nila mas pagpapalain pa ang Panginoon. Ang tanong, have you give beyond your ability to give? Mabigyan na po ba natin sa Panginoon yung higit pa na talagang para sa Panginoon? And are you excited at how God will meet all our financial needs? Excited po ba tayo na kung ipagkakalob natin sa Panginoon ang lahat ng bagay na mas higit para sa atin? Ang Diyos ang mag-finance sa lahat ng pangangailangan natin. Ang Diyos ang tutugon sa lahat ng pangangailangan natin. Sabi daw ng tao, people say that just are not able to give right now. Ibig sabihin po, ay hindi ako makakapagbigay ngayon. Kasi marami pa akong dapat na pagkagastusan. Marami pa akong priority na dapat kong bigyan. Kaya, hindi muna. Sabi po ng isang pastor, sabi ni Rod Rogers, siya po ay nagme-mentor din sa kapwa niya pastor. At ito po yung lagi niyang sinasabi. Great. G-R-E-A-T. Great. Ang ibig sabihin po daw nun ay, that means you can give even if you can give. Great means you can give even if you can give. Magbigay ka kahit hindi mo kaya. Kasi ang totoo, kaya mo. Kaya mo. Yun ang katotohanan. Bakit? Dahil daw, sabi ng salita ng Panginoon sa 2 Corinthians, doon sa mga Macedonian Christians, ano po yung sabi? Yung binasa natin kanina? Kahit na nakakaranas sila ng extreme poverty, they are overflowing joy. Galing, no? Ito po ang nais ng Panginoon sa atin. Nais po ng Diyos na tulungan tayo sa mga bagay na hindi natin kayang ibigay. Pero, kaya naman talaga natin. Kaya tayo nire-remind ng Panginoon. To give beyond your ability. Ito po ang natutunan ng mga mananampalataya sa Panginoon. Ng mga bagong mananampalataya sa Panginoon sa Church ng Corinthians. Hindi nila kayang magbigay, pero kaya nila. Sabi ng isip nila, hindi ko kaya. Pero kaya mo magbigay. Kaya tandaan po natin, kapag ka po dumarating sa ating kaisipan, hindi ko kaya namang magbigay, wala akong kakayatang magbigay, kaya mo. Sabi ng Panginoon, 2 Corinthians, tandaan po natin yan, kahit na extreme poverty ang kanilang nararanasan, they have overflowing joy in giving. Wala pa po tayo sa poverty line. Mayaman po tayo. Pang-apat, you please God when you give generously. You please God when you give generously. How did Paul say they gave?
Paano daw po si Pablo? Nasabi niya na pagbibigay. So, out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Sobra-sobra pa ang kanilang pagbibigay sa Panginoon. Kahit po ang mga mananampalataya noon ay nakakaranas ng mga matinding pagsubok, nakakaranas sila na parang sila ay nagugutom, kasi may pagkakataon siguro, no, na sa sobrang na sila ay nape-persecute, nagtatago na sila, o even siguro yung kanilang hindi sila tinatanggap sa mga kainan, no? Hino-hold up sila. Possible na ganun. Pero itong mga mananampalatayang ito ay talaga naman nagbibigay pa rin sila para sa Panginoon. Nagbibigay pa rin sila sa gawain ng ating Panginoon. And kaya naman yung kanilang mga fellow believers ay natututo din. Gaya-gaya kumbaga. Dahil nagbibigay sila, nagbibigay din itong mga ito. Natututunan nilang magbigay sa Panginoon. God pleased when we give generously with a big heart. Ano ba po ba kalaki ang ating puso sa pagbibigay sa Panginoon? Nais po ng Diyos, at ang Diyos po ay nagagalak sa pusong mapagbigay kesa po doon sa unwilling and doon sa complaining heart. Gaano man kalaki o kaliit, kung ito ay bukal sa ating kalooban, God pleases us. Tayo po ay pinapiplease. Tayo po ay kinalulugdan ng ating Panginoon. Malaki man o maliit, kung puso natin, kung ito po ay galing sa ating puso, tayo po ay kinalulugdan ng ating Panginoon. May isang illustration po patungkol sa isang ama na nag-sacrifice para sa kanyang unselfish son. Sa kanyang anak na walang ibang inisip kundi ang kanyang sarili. Sabi ng isang ama, ang tatay pong ito ay nagtatrabaho, haba siya papasok ng trabaho, nakabike lang siya. So, una po, naglalakad siya dahil sa talagang malayo ang kanyang trabaho, siya ay bumili ng bike para mas mapadali ang kanyang pagpunta sa kanyang trabaho. At itong anak niya po ay nangailangan na mag-aral sa malayong lugar. Dahil malayo, malaki ang gastos. So, kung uuwi siya, ang mangyayari, gagastos sila ng malaki. Kailangan mag-stay. Sabi ng tatay, maaaring gamitin na lang ng aking anak ito yung pera na sa halip na uuwi siya, doon na lang. Kung sa ano ay nagdo-dorm sa panahon natin ngayon. No? Kung ang bahay niya ay sa Taguig at sa Quezon City siya, traffic, gastos, so mag-dorm na lang. Meron man konti, pero po pwedeng lakarin o po pwede na lang din i-bike. Ganun, o i-tricycle. So itong tatay na to, nag-sacrifice siya, sabi niya, mas kailangan ng anak ko ang pera. Ano kaya possible na ginawa ng tatay? Binenta yung bike. Nakikinig siya. Very good. So, binenta niya yung bike para yun sa kanyang anak. Pero itong anak na to, ano kaya ginawa niya dun sa bike? Ang ginawa pala ng tatay, binigyan niya yung bike doon sa anak. Sabi niya, mas kailangan mo to. Sige, gamitin mo na to. Sabi na, ako maglalakad na lang. Kahit malayo. Hindi, lakad siya. Itong anak, binigay ng tatay yung bike doon sa anak para may magamit. Kasi nga malayo, ganyan. So, pa siya para makatipid.
Pero itong anak, ang ginawa niya, binenta niya yung bike. Sabi niya, bebenta ko na lang yung bike. Hindi niya pinahalagahan yung sacrifice ng kanyang tatay. Pero, back of his mind, meron naman akong gustong gawin eh. Yung bike na yun, dinagdag niya, pambili ng motor. Para mas maganda. So, kung yung tatay nag-sacrifice para sa kanyang anak, dahil naglalakad na lang siya, ano kaya ang mararamdaman ng tatay sa kanyang anak? Kung kayo po yung tatay, o kayo yung nanay, sasama ang loob. Bakit? Kasi hindi niya pinahalagahan, no? Pero ang isip naman nung anak niya, ibibenta ko, magagamit ko pa rin naman, bibili ako ng motor. Pero, na-disappoint yung tatay doon sa ginawa ng kanyang anak. Pero sabi niya, sige, okay lang, anak ko naman yun. Sabi ng tatay, okay lang. Later on, nakagraduate po yung anak. Nakabili siya ng bahay, nakabili na siya ng sasakyan, at marami na siya, maganda na yung posisyon niya sa trabaho. Nakalimutan niya ang kanyang ama. Nakalimutan niya yung sacrifices ng kanyang ama. Kung ikaw ang kanyang ama, anong mararamdaman mo? Malungkot. Kung bibigyan natin ng ending, yung story na yun, anong ending na gusto nyo? Ha? Ayun. Yun ang magandang end, no? Siyempre, nakapagtapos na siya ng pag-aaral, meron na siya sariling bahay, may sariling sasakyan, dapat bibigyan niya din yung tatay niya ng mas maganda, no? Bike shop. Mas maganda sana ibibigay niya. Kung yung motor niya ay Click 125, ang ibibigay niya sa tatay niya ATV. Mas maganda. Kung ang bahay niya ay bungalow, dapat ang ibibigay niya sa tatay niya mas maganda. May second floor. Townhouse. Sana ganito. Ito sana yung maging ending. Ito sana yung maging ending ng story. Pero, ang ending hindi naging ganon. Hindi naging ganon. Katulad din po sa atin. No? Pinagpapala tayo ng Panginoon. God sacrifice para sa atin. Pero, hindi natin nabibigyan sukli. Hindi natin na ibibigay yung para talaga sa Panginoon. Mahal tayo ng Diyos, sinacrifice niya yung lahat sa atin, pero ang naisusukli natin sa Panginoon, heartaches. Nasasaktan natin ang Panginoon. Hindi tayo nagki-care sa Panginoon. We don't give generously sa Panginoon. Ito po ang katotohanan. Para tayong katulad ng selfish son. Pwede po nating baguhin yung story nun. Pwede po nating bigyan ng magandang ending. Sana po yung story ng father and son, huwag po nating maging story. Pero sa katotohanan, yun po ang nangyayari. Si David Goodman po ay isang former international vice president ng TNIT. Meron daw po sa kanila na rule
sa kanilang tahanan. Kapag sila po ay nakaupo na sa isang hapagkainan, kasama ang kanyang mga magulang, ay isang bagay ang sinasabi sa kanila ng kanyang mga magulang. Kapag meron kayong kukunin sa table, ang sasabihin mo ay, please, pakiabot. Kailangan may kasunod. Pag inabot, sasabihin mo ng, thank you. Yan ang rule ng kanilang tahanan. At hindi po dapat yun mawala. Kasi kapag nawala yun, magagalit ang kanilang nanay. Kinakailangan ba talaga na marinig yun ng nanay niya o ng kanyang tatay? Dapat ba talaga? Palagay niyo po. Yes? Pwedeng no? Pwedeng yes. Pero sa katotohanan po, talaga, hindi naman talaga. Pero bakit? Kasi po, sabi niya, tinuturuan sila na magkaroon sila ng disiplina sa paglago sa pamamagitan ng pagbibigay galang. Sa Panginoon, kapag po ba tayo pinagkakalooban ng Lord, nagsisay thank you tayo sa Lord? Yes. Kasi ito po ay tinuturuan tayo ng Panginoon. Tayo ay lumago sa ating pananampalataya na may disiplina ng pagpapasalamat. Part po ng stewardship, yung pagpapasalamat sa Panginoon. Hindi naman kinakailangan. Pero dapat. Sa mga anak po natin, tinuturuan natin silang magpasalamat, di ba? Hindi naman dapat. Pero part yun ng kanilang paggalang. Part ng kanilang paglaki. Ganon din po tayo sa Panginoon. Nais ng Diyos na tayo ay matuto. Tayo po ay magbigay galang sa Panginoon. Ano naman po ang nararanasan natin? Ano naman po ang binibigay natin sa Panginoon, maliit man o malaki, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Ito po ang nais ng Diyos sa atin. Ito ang nais ng Diyos sa atin. And last, pang-lima po, you please God when you give eagerly. You please God when you give eagerly. Sometimes people are looking for reasons not to give to God's work because they do not understand the privilege of being able to give. Sa church po ng Corinth, naunawaan nila na sila ay dapat magbigay sa Panginoon. People are excited to give for the ministry kahit sila'y wala. Pero may mga iilan sa kanila na hindi pa din nila natututunan kung paano magbigay para sa Panginoon. Sabi po ng Lord ay binibless niya yung mga nagkakaloob sa Kanya. Pinagkakalooban niya. Binibless ang ministry, binibless ang lahat. At ito po ang nais dapat natin na matutunan sa Panginoon. Hindi po yung laging may rason na hindi tayo makapagbigay sa Panginoon. Ang church po ng Corinth ay nagpapaalala sa atin na kahit na makakaranas tayo o nararanasan natin yung mga kawalan na meron naman, ay huwag tayong maging madamot sa Panginoon. Magbigay po tayo sa Panginoon, ipagkaloob natin ang para sa Panginoon ng nararapat at para tayo ay pagkalooban din ng ating Panginoon. In conclusion, 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ang sabi po doon, ang bawat isa'y dapat magbigay
ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. God loves cheerful giver. I-memorize po natin. Next Sunday, yan po ay kasama sa preaching. 2 Corinthians 9:7. God loves a cheerful giver. Bata pa lang po ako ay tinuruan kami sa Sunday school na dapat mag-offering. Pagka po wala kaming offering pag Sunday, dapat po meron kaming piso na i-offering every Sunday. Pero hindi po yun manggagaling sa magulang. Dapat po yun ay from our own pocket. So kung meron po kami, kung binibigyan po kami ng baon, magsisave kami doon. 10% ng aming pong baon. Kung piso ang baon po namin, 10%, so 10 centavos dapat itabi. At ito po ay itinuro sa amin ng aming Sunday school. So hanggang sa, ako po ay nagkaroon ng trabaho, natutunan ko yun. Na every time po ako isusweldo sa aking trabaho, nakasave na yun. Then, at saka ko po i-divide yung natitira. Di malaki ang sahod ko nung ako'y nagtatrabaho. Pero, salamat po sa Panginoon dahil out of po dun sa natitira na sweldo ko, yun ang ginagamit ko sa expenses sa bahay. So, nung time po na yun ay nawala ng trabaho si Mama. Force na sila ay inalisan ng trabaho. So, ang kapatid ko po noon, nag-aaral pa, wala pa kaming tapos may anak pa siya. Si Mama, siya lang. Wala naman kaming ibang pangkabuhayan. Magastos, pero natutuwa po ako sa Panginoon kasi hindi po nagkulang ang Diyos sa amin. Napoprovide ko po yung pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pang-diaper, kasi si Jen po noon ay bata pa, siya pa lang naman. Tapos nag-aaral ng kapatid ko. Bibili akong gatas, isang naging single mother na hindi ko naman anak. Kasi ang isip ko, kailangan may pang-diaper, kailangan may pang-gatas, bibili akong pang-diaper, bibili pang-gatas. Pero, purihin po ang Panginoon, ang Diyos ay hindi nagkulang. Talagang ang biyaya ng Diyos ay nandoon. Kung uunahin lamang po natin ang Panginoon. Pinrovide ng Lord ang aming pangangailangan. Talagang nakita ko po na hindi nagkulang ang Panginoon. At sapat ang biyaya ng Panginoon. Ang nais lang po ng Panginoon ay magtapat tayo sa Panginoon. Kahit kailan, ang Panginoon po ay hindi nagkulang sa atin. Let me call isang testimony patungkol po sa pagbibigay. At alam ko po, nakita ko po kung paano hinubog ng Panginoon ang kanilang family, ang kanilang buhay pagdating sa pagbibigay. Siguro po, may pagkakataon na, paano nga ba? Paano ba ako magbibigay? Wala naman ako. Hindi ako marunong. Pero tinuturuan po tayo ng Panginoon unti-unti. Kung nais lang nating magpaturo sa Panginoon. Ate Rose. Purihin ang Panginoon sa aming buhay. Hindi ko pa paano pero compare ko before ang buhay namin talaga is napakahirap. And dumating din po sa buhay namin na, kumbaga yung kanina na 4 of the fours, kasi dumating din yung buhay namin na halos wala rin po kami makain. Kailangan umutang si Ellie sa kapitbahay, yung sa Nayana. Dumating talaga na wala kami makain. Pag tumatawag yung namin, yung ipa, kung sinasabing kumain kahit wala pa. Hinintay pa namin si Ellie, wala siyang dala, ganyan. Napakahirap talaga ng buhay.
Pero by the grace of God, sa pagdanang panahon, may ilang taon, dahil sa kabutihan ng Panginoon sa buhay namin, talagang ngayon, poor na kami. Poor is before, ngayon poor na kami, kagaya ng sabi ni Pastor. Napakabuti talaga ng Panginoon sa buhay namin. Sobra-sobra talaga yung biyaya. Hindi naman talaga yung parang pero napakabuti ng Panginoon sa buhay namin ngayon. Napakaraming mga pagsubok na pinagdaanan namin, na minsan marami ding mga panalangin na hindi pinagkakalob ng Panginoon, pero mas maraming mga panalangin na talagang krinan ng Panginoon sa buhay namin. Ang pagbibigay talaga para sa amin, talagang, kumbaga wala sa lakihan. Kumbaga talagang kahit na, yun nga yung sabi kanina na yung sa widow na talagang binigay yung talagang kahit konti na lang na natitira para sa kanya. Wala sa laki, wala sa liit ng ibinibigay natin sa Panginoon, kundi yung pagiging masaya na binabalik natin talaga para sa Kanya. Kaya nagpapasalamat ako sa buhay namin, sa aking mga anak, na talaga namang binibless din kami ng Panginoon. Kaya, salamat talaga. Walang hanggang pasasalamat sa Panginoon dahil sa mga biyaya na patuloy na pinagkakalot niya sa amin. Kaya alam ko naman lahat tayo dito binibless ng Panginoon. Iba-iba mga kategorya yung pinagkakalot ng Panginoon sa atin. Pero napakabuti talaga ng Panginoon. Hindi siya nagkulang kahit kailan. Kahit minsan marami tayong mga pagkukulang talaga. Marami tayong mga nagawang pagkakamali. Pero ang Panginoon, hindi siya nagkulang sa atin kahit kailan. Po rin ang Panginoon. Ang nais lang po ng Panginoon ay pagpalain tayo. Nais ng Diyos na ibigay ang pagpapala. Binubuksan ng Diyos ang pintuan ng pagpapala, ang bintana ng pagpapala. Lahat ng pwedeng buksan ng Panginoon ay ibubukas ng Lord. Hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Ang nais lang po ng Panginoon ay magtapat tayo sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, ngayong umaga, salamat po. Totoo po, Panginoon, na may pagkakataon na dumadanas kami ng kahirapan, Panginoon. Pero salamat dahil kami ay mayaman pa din, Panginoon, dahil hindi ka nagkulang sa amin. Hindi kami nawawalan, Panginoon. Ang aming bigasan ay patuloy, Panginoon, na mayroong bigas na inihahain para sa amin. Mayroong kanin sa aming hapagkainan. May ulam sa aming hapagkainan, Panginoon. At minsan pa nga, Panginoon, sobra-sobra pa. Lord, dahil ito, Panginoon, sa katapatan mo sa amin, Panginoon. Lord, dalangin po namin, katulad, Panginoon, sa iglesia, Panginoon, ng Corinto. Nakakaranas man sila, Panginoon, ng matinding kahirapan. Pero Lord, yung overflowing joy ay nandoon sa kanila. Higit pa, Panginoon, sila'y nagagalak, nag-uumapaw, Panginoon, nagdudumali upang sila ay makapagbigay sa iyo. Panginoon, ito po ang dalangin po ng aming mga puso. Turuan mo kami, Panginoon. Lord, sa mga bagay, Panginoon, na hindi pa kami natututo, turuan mo kami, Panginoon. Lagay mo sa aming kaisipan na ang lahat ng bagay na ito ay sa iyo. Kaloob mo ito, Panginoon. Wala kaming maaaring sabihin amin, Panginoon, or akin, Panginoon, kundi ito ay sa iyo. Turuan mo, Panginoon, kami, ang aming mga asawa, ang aming mga anak, Panginoon, na matutong magbigay sa iyo. Matuto, Panginoon, na ipagkaloob ang nararapat para sa iyo, Diyos. Lord, ang trabaho, ang lakas ng yan, na meron kami, na meron sila, ay kaloob mo, Panginoon. Kaya nararapat lamang po, Panginoon, na ito ay ibalik sa iyo ng may kagalakan. Ibalik sa iyo ng merong papuri. Ibalik sa iyo ng merong pagpapasalamat, Panginoon. Lord, pagpupahayaan, Panginoon, na agawin ng kasakiman ang
aming puso, ng kadamutan ng aming puso, Panginoon, upang hindi namin maibigay ang para sa iyo, Lord. Panginoon, tulungan mo kami na ipagkaloob ang lahat sa iyo. Umasa sa iyo, Panginoon. Sa iyo lang magtiwala, Panginoon. Hindi sa kung anong meron kami. Ang pagtitiwala sa iyo ang higit na mahalaga, Panginoon. Kaya, O Diyos, Panginoon, turuan mo kaming magtiwala ng lubos. Turuan mo ang aming puso ng sobra-sobrang pagtitiwala sa iyo, Panginoon, upang kami matutong magkaloob ng para sa iyo, aming Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Lord, ngayong umaga, Ikaw po, Panginoon, ang mahayag sa aming buhay. Ikaw po ang makita sa aming buhay, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Ingatan mo ang bawat isa sa amin sa buong linggo, Panginoon, na muli na aming kakaharapin. Ikaw po ang sumama sa amin, Panginoon. Ingatan ang bawat isa. Ano man po ang aming mga gagawin, Ikaw po ang mag-ingat, Panginoon. And Lord, minsan pa, amin pong ipinagkakatiwala sa iyo si Pastor Nina, Panginoon, na nasa hospital ngayon. Lord, Ikaw po ang nakakaalam ng kanyang katawan. Ikaw ang lumikha sa kanya. Bawat bahagi nito, Panginoon, ay alam mo. Lord, samahan mo po siya sa kanyang operation, O Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, na i-repair mo ang bawat nasirang bahagi nito, Panginoon. And Lord, ang mga doctors, Panginoon, bigyan mo sila ng katalinuhan, bigyan mo sila ng karunungan, Panginoon, upang sa pag-opera nila, Panginoon, kay Pastor Nina ay maging maayos, maging maluwalhati, Panginoon. At Lord, we pray din, Panginoon, na pababain mo, Lord God, ang kanyang sugar, O Lord God, upang mapadali ang kanyang operation, O Lord God. And even the finances, O Lord, Ikaw po ay mayamang Diyos. Alam mo, Panginoon, ang katapatan ng puso ni Pastor Nina. Kaya, Lord God, hayaan mo po na Ikaw po ang magpala sa kanya. Send out your blessings, Panginoon, upon blessings. And Lord, pour out your blessings sa kanya, Panginoon, upang yung gagamitin na pera, Panginoon, dito ay hindi na niya po problemahin, Panginoon. Pagkaloob mo po, Panginoon, ang mga biyaya, ang provision na yan para sa kanya. And even for Ate Irene, Panginoon, I pray for strength, Lord God, na nag-aalaga sa kanya, na nagbabantay, Panginoon. Hindi po madali, Panginoon. Pero Lord, salamat po for the strength, Lord God, na ipagkakaloob mo po sa kanya. Lord, we claim your success operation for Pastor Nina, Lord God. We thank you, Lord, and we honor you, O Lord God. In this we pray. In the mighty name of Jesus, together with the Holy Spirit. Amen and amen. Pagpapalingin po ang Panginoon, tayo po ay umayo na may kagalakan sa ating puso.